lungsod, Vice Mayor Chi Atienza, din po ang ating minamahal na ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Francisco Isko Moreno Domatoso. Muli po mga kapwa ko Batang Maynila, palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Domatoso. Antok na nga kami dito sa electric pad eh. Muli, isang magandang umaga po sa lahat po ng ating po mga kawali ng lungsod ng Maynila at ang lahat po ng dito upang saksihan ang ating groundbreaking ceremony of Pedro Hill Hemodialysis Center. Panilig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay formal lang magsisimula sa ating po programa. Kaya po tayo ay nagsisimula sa pamamagitan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, kasunod ang ating panalangin at din ng awit ng Maynila.
Sa katahimikan po ng ating pong mga puso, sabay-sabay po tayo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay muli ninyong pinagtipon at pinagsama-sama para sa isang mahalagang okasyon na ito. Patuloy po ninyo kaming gabayan, ingatan at basbasan upang ang lahat ng aming mga gawain ay maging maayos, makabuluhan at matagumpay para sa higit na kapakinabangan ng nakararami. Nawa kami po ay maging instrumento ng inyong pagmamahal sa isa't isa. Gabayan din po ninyo ang aming punong lungsod, Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso, na siyang inyong ibinigay sa amin upang matugunan at magkaroon ng marami pang proyekto para sa lungsod ng Maynila. Gayon din po, Panginoon, gabayan at patnubayan ni din ang lahat ng mga katuwang at kasama na nagbibigay ng kanilang paglilingkod at tapat na serbisyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at itinataas sa iyong pangalan, aming dakilang Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Muli po, isang magandang umaga po sa lahat ng kapwa ko Batang Maynila na nandito po ngayon bagamat malakas ang ulan upang saksihan ang ating groundbreaking ceremony of Pedro Hill Hemodialysis Center. Kaya po parinig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. Ang City of Manila Hemodialysis Center ay isang proyektong bunga ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ng Premier 101. Pangunahing layunin ng proyekto na magtayo ng isang dialysis center na nakabase sa komunidad upang mailapit ito sa mga tahanan ng ating mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis at magbigay ng mas madali at maginhawang access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito ay isang pasilidad na nagpapatupad ng patakarang no balance billing o libreng dialysis para sa lahat. Pangunahin itong paglilingkuran ang mga pasyenteng kapuspalad o ang ating mga indigent patients na naninirahan sa lungsod ng Maynila. At sa pagkakataon pong ito, upang ibigay ang kaniyang pagbati at upang ipakilala ang ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating minamahal na pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela Ley Atienza. Magandang maulan na umaga sa inyo. Kamusta po kayo dito? Ako kinikilig sa totoo lang kasi
dito ako lumaki eh. Ito ang barangay kung saan ako nabuhay. And alam ko ngayong araw na to, malaking bagay ito sa buhay ng mga batang bukid. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang batiin ang ating napakagaling na alkalde na si Moreno Duagoso. Palakpakan po natin ba? And of course, si Engineer Andres na nangako na matatapos daw ito in 2 months. Palakpakan nila rin, baka pala din gawin nila yung 3 months! Umihirit lang ako 2 months, Engineer. Dr. Grace Padilla na hindi na natutulog dahil ang dami-daming health centers at hospital na pinamalan dito sa ating lungsod. Si Mr. Philip Lim, ang owner ng Engineer 101, na siyang sa dialysis center natin ngayon. Si Dr. Maria Paz Corrales, ang DOH consultant, ang ating mga konsihal na narito, ang ating Liga President, si Konsihal Platon, SK Fed President, Konsihal Yan Ibay, si Majority Floor Leader, lahat ng mga chairman na mga kasama ko dito sa 5 distrito at sa lahat ng mga narito ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, no, ako isang newscaster, nakita ko ang hirap na iniinda ng mga dialysis patients dito dahil nakita ko talagang necessity na dapat nadadialysis sila. At itong isang inisyatibo ng ating mahal na alkalde na ipalapit ang dialysis center sa actual community. This really shows that this administration values each life. And with that, alam ko, basang-basa na kayo ng ulan at ako'y basang-basa na rin. Kaya hindi ko nahahabaan ito. Ibibigay ko na ang mikropono sa isang alkalde na alam ko, pag nangako ay kahit kailan hindi napapako at sabi niya, para sa kanya importante ang buhay dito sa Maynila. Ang ating nag-iisa na regalo ng Panginoon sa atin, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ako po ngayon. Maraming salamat Vice Mayor Chi Atienza, sa ating mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, XO. Hi! Good morning! Sa ating mga taga Manila Health Department na nakadistino dito, sa ating mga direktor, andito lahat ang direktor ng ating 7 ospital. Sa ating mga kusya, ang pinakabata, yung umpisa, bata pa taas, according to age. Che Borromeo. Batang-bata pa mo si Che. Konti pa lang ang buhok. Kaya mag-alala, Che, magiging kabady na kita. Dahil kabady kita, kabady natin si Bobby Espiritu. Ang ating pong abogado, pinagmamalaki natin si Kambal. Alala ko yung kakambal niya, may kasama rin natin sa pamahalaan na naglilingkod. Attorney Councilor J.B. Ison, Councilor Tolma Ignacio, at ang Majority Floor Leader Mon Yopangco, ang Liga President Erica Platon, SK Federation President Yan Ibay. At sa lahat, again, ng barangay sa Zone 87, sa ating partner, Premier 101, na nire-representa ni Mr. Lim, Philip Lim, 10 ng kanyang mga staff. Muli po, andito si Direktora Grace Padilla at si Engineer Andres. Nagsasama-sama tayo sa isang maulan at sana walang bahang Maynila. Kaya niyo pa? Hangin lang yan. Okay, mag-alala, pag napulmon kayo, may health center to. But we must continue. Kahit na anong pagsubok, ay nandito rin pala ang ating direktora, si Laris Borromeo. Ayun, no? Tandaan ninyo, sa buhay, maraming pagsubok. Emosyonal, personal, ekonomikal. Ngayon, pati panahon, pagsubok na rin. Dahil lagi tayong sinusubok ng panahon kung may pasok o wala. Kasi subok muna, testing. Halos sa
hindi ako mapakali pagka alas 7, alas 8 na ng gabi dahil nag-aabang na ang mga atabs. Pero, nung nakaraang linggo, especially nung Tuesday, baligtad na. Sumuko na ang mga nanay. Kasi dati, Yorme, baka naman, malakas ang ulan, malaman namin ng mas maaga. Ay pinipilit ko naman laging agahan based on data and science. In fact, nung Lunes, gusto ko na magpapasok. Pero sinabihan ako wag ng ating mga scientifico at data. That's why I followed it. But Tuesday, nakikiusap ko ng mga magulang, Yorme, magang-maga na bunganga ko. Papasukin mo na yung anak ko. Ang kulit-kulit, hindi na ako makapaglinis ng bahay. Natatawa naman ako. But, it's a very challenging situation now. Gusto ko lang bigyan ng konting diin or kunin ang pagkakataon ito sapagkat isang buong zona itong kausap natin. And addressing this also to the remaining 99 zones because Manila is about 100 zones and 896 barangays. Your mayor, on behalf of the people of Manila, to our barangay officials, thank you very much for heeding and implementing Executive Order number 3 that I have signed last July to clean up our streets, parketa o maglinis tuwing Sabado. Kung mapapansin ninyo, boring. Tuwing Sabado na lang, linis, kalkal, sipsip, sako, tapon. But as you know, for the past so many rainy season, nagdulot ito kahit papaano ng ginhawa sa lungsod ng Maynila. Ang Maynila ay luma, pero ito'y punong-puno ng kasaysayan at istorya. Yan ang yaman natin. Kaya the least thing that we can do as government officials in your elective offices sa kanya-kanyang barangay is gawin natin ang Maynila together ng maaliwalas at panatag. Tulungan nyo kami na maibigay natin ito sa taong bayan. Ngayon, hindi tayo hinto dyan. Patuloy tayong mamumuhunan sa ating pangarap para sa mga taga-lungsod. We will continue to invest in MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Itong 4 pillars of the visions of your city administration ay lagi nating tutunguhan. Kahit na salat tayo, buti pa sa Madyong, maganda ang salat. Sa Maynila, naku, Diyos ko, talagang ang tubig nandito na dahil halos talagang malulunod tayo sa ating mga obligasyon. But then again, as I have been saying many times, God will provide. Do your best and God will take care of the rest. So, this MBN, Dreams and Aspirations, hindi ko po kayo mapapayaman, pero sa programa na yan, kapag yan napagtagumpayan natin, tiyak po, hindi by science alone, but by experience, I for one of many, tataas ang kalidad ng pamumuhay ng tao. Kapag ang pamilya may mauuyang sariling masasabi niya, at ang tatay at nanay may trabaho, kapag ang anak may maayos na paaralan, at pag nagkasakit ang pamilya may maayos na hospital, health center, and today, we, the private sector, and your city government, entered into an agreement to bring it closer to the community
Ito, literal, na dialysis center, isang kembot mo lang. While it is true that we have a facility in Santa Ana, in Hospital of Maynila, and soon, again, we'll revive the facility in Gat Andres Bonifacio. But we thought of going further, bringing it closer, more facility, more healthcare services. Kaya, taos puso ang ating pasalamat sa private sector. Maraming salamat kay City Administrator Wardy Quintos, kay Dr. Cora Paz, yung ating consultant sa DOH, at sa lahat ng mga humawak, nag-isip, nakasama nating nagpatupad. Ngayon maulan, ulan lang yan. Tapos ka na, pagod. Andres, to Kenneth Amoral, to MTPB, thank you very much. Makikita nyo naman, parang pragman yung ating mga traffic enforcer. Parang pragman yung ating mga taga-DEPS. Parang pragman yung ating mga taga-engineering. Yung taga-city electrician. Nako, kapitbahay ninyo. Si Randy. Mga tao natin, mga kasama natin naglilingkod. Habang kayo nasa loob ng kanya-kanyang tahanan, pumanatag kayo sa kalsada ng Maynila. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat, Andres. So muli, mga nanay, tatay ko, huwag kayong masyadong sweet. Baka sa sobrang sweet nyo sa asawa nyo at sa jowa nyo, magka-diabetes kayo. Pag nagka-diabetes kayo, future customer ko kayo. Mahirap ang dialysis. Ang dialysis procedure, napakarami na naging milyonaryo. Dumami na po ang milyonaryo sa pagdadialysis. Kasi dati silang bilyonaryo. Ganon kamahal, ganon kahirap. Mano pa sa isang mahirap na pamilya. Kung yung mga mayayaman, na-afford nila pero tumutukod, lalo pa yung wala. Kaya maraming salamat sa ating partner sa national government, ang PhilHealth at DOH. Katulong natin sila, ang pribado, national, pribado, lokal, nagsama-sama to deliver services just in your doorstep. So mag-iingat kayo, huwag kayong pagpapaulan. Kung kailangan nyo ng doxycycline, doxycycline, o kung ano man yun, pareho lang yun. Gamot na para magbigay ng added protection sa mga na-expose sa baha. Available po yan. Nagtutulak po kami. Nagtutulak kami ng 165,000 capsule na hinanda natin para sa panahong tag-ulan. We already learned our lesson in the past. And we continue to learn from our experience day to day and put it in the data and to study it in the future so that we can prepare whatever necessary that we can do to prevent or augment or mitigate the bad effects of flooding in our community. Kung manatag kayo, hindi naman perfecto ang gobyerno ng Maynila. Pero sigurado po ko sa inyo, ito kaya ko po itong dalhin kay Cebuana Levelier. Maisasanla nyo ito. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Umulan, bumagyo, magkaroon ng dilubyo. Andiyan dyan po kami. Pipilitin namin magbuti, pipilitin namin mag-inam. We will try to be efficient in doing and performing our jobs. Kaya steady lang kayo dyan sa Gedli. Chill-chill lang. 2 joys lang kayo dyan. Kami nang bahala. And today, I am grateful to God. I'm happy for you.
I'm excited for everyone dahil meron tayong social. May condo ka na, may health center ka na, may dialysis ka ba. Di lang pang pamilya, pang sports pa. So muli, maraming salamat sa ating mga kusihal. Nakita nyo naman, ayan yung pinagsasama-samahan natin. Kahapon ay naprubahan nila yan. Kaya palakpakan natin yung ating mga kusihal. Kayo naman kayo at dito man lamang, ayan po sila. Hindi rin sila makapagbakasyon. Muli, maraming salamat mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo at lola ko. Taas ang kamay mga senior citizen. Magsipag-amin na kayo. I love you. Mag-iingat po kayo at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila! God first, thank you. Maraming salamat po sa ating pong punong lungsod. Muli po, palakpakan po natin Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso. At sa pagkakataon po ito, tayo po ay groundbreaking ceremony of course. At upang saksihan din po, inaanyan din po natin ang ating po Premier 101, Mr. Lin. Ganyan din po ang ating pong City Engineer, Armando Andres, and of course our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Wait lang po. Kuya Bambi. Hotel muna. Hotel. Sa likod. Mga kotse yan sa likod. Video ang nilalagay niya. At ngayon po, inaanyan po natin ang ating pong punong lungsod para po sa ating groundbreaking ceremony.
muli natin ang loob ng kasiyahan ko. At lahat po namin po mga barangay officials, yung po ngayon, sa siyang groundbreaking ceremony. Thank you ang ating po mga pinamahalaga po. Namin po ang iba't ibang hospital ng aming resort. At sa lahat po ang aming po at ang gagawin ng tulong ng aming resort ng Manila. Maraming salamat. Papalitan na kita. Ayun. Bye. Kulang, maghahalo pa tayo. Lote. Lote.